Boge SR150 GT. Meron dito sa Archway, San Pablo. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. Sa mga naghahanap po ng Boge motorcycle, available din po dito sa Archway, San Pablo. Ngayong pong June 4, 2026. Yung mga motorsiklo na wala po sa inyong mga lugar, ayan, naipon na ho dito iba't ibang klaseng brand ng motorsiklo. Isa nga po itong Boge motorcycle, nandito po sa harap natin, ang Boge SR150 GT. Sa pagkakanvas natin mga ka-riders, ito ang pinakamurang 150 scooter na naka dual channel ABS at meron pang traction control system. Sa halagang 115,000 pesos sa cash mga ka-riders, sa 115,000 pesos. Hindi pa po siya available sa installment mga ka-riders ha. So sa mga karagdagan nyo pong katanungan, pwede nyo po silang i-message sa kanilang Facebook page na Archway San Pablo. Pusisiin na natin ha. Unahin lang natin yung available na kulay. Meron po ditong white, meron din pong gray, at wala lang po dito yung kulay black. So unahin po natin sa looks dito sa harapan. Isa lang ang iniisip natin mga riders, para siyang si Transformer na Autobots, di ba? Parang robot yung kanyang itsura. Ang sungit ng kanyang mata, yung DRL nasa baba ng mata, at all LED po sa kanyang lighting system. At yung turning signals po, although mababa siya pero nasa harap naman kitang-kita, at naka-vertical po yung kanyang position. Sa gitna, meron po siyang pwesto ng camera, pwede tayo mag-install dito sa bilog na to. And then nakapix po yung kanyang windshield na medyo mahaba. Then tinted naman siya. Hindi na siya adjustable mga riders ha. And then nandito po sa side yung kanyang 3D emblem na Boge. And then yung model name po na SR150 GT nandito naman sa side din, at very elegant yung kanyang design. And then dito naman po sa tail light, very clear din yung kanyang mga pwesto. Turning signals, kabilang side. And then to parang letter T yung kanyang tail light. And then andito po sa gitna yung stop light. Telescopic fork na front suspension, single disc na meron pong dual piston caliper. And then equipped na rin po ng ABS dito sa front. And then sa front tire naman po, meron po itong size na 110 by 70 by 14. Tubeless po na cordial tire. 130 by 70 by 30 naman po dito sa rear tire. And then single disc na meron pong single piston caliper, at equipped na rin po ng anti-lock braking system. Dual shock na rin po sa rear suspension. And then malalim po yung kanyang CVT. Then meron po itong tatak na Boge. Wala na pong kickstarter. And then medyo nakaalsa naman yung kanyang air filter box na meron pong nakalagay na LSM. Lapad na footrest, combine po ng alloy and rubber. And then meron pong kill switch sensor sa side stand. Top box ready na bracket. Then bakal po mga riders. Hanggang dito po sa design ng heat guard na plastic, parang robot din, di ba? Hanggang sa tip po, ayan, kulay gray, combine po sa black. And then 800 ml sa engine oil capacity. Yung pong radiator niya, maganda at malalim yung pwesto. Kahit po yung radiator cover, hindi natin madadanggi dahil nakalubog po siya. So ito nga po ay 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled sa cooling system, fuel injected,
And then 150cc displacement with a maximum power of 15 horsepower at 8,500 RPM and 14 Newton meter of torque at 6,500 RPM. And then dito po sa upuan, single tone lang po na merong double stitch. And then makapal na seat cover. Magandang tabas, malalim. Dito po sa rider seat, para na rin po siyang camelback type seat dahil sa taas po nitong kanyang foam. And then malambot naman po, makapal. At mayroon po itong seat height na nasa 775mm, 140mm na ground clearance, and 135 kilos sa curb weight. Yun lang mga riders, hindi pa po activated, wala pa pong battery. Kaya hindi natin makikita yung kanya pong TFT display instrument panel. Sayang, ang laki pa naman ng kanyang screen, di ba? So siguro nasa ano po ito, mga 6 inches na lapad. And then meron po siyang soft touch na button dito sa magkabila, yung select and set. Okay, dito naman po sa U-box, check natin kung kasya yung helmet na dala natin. At half face lang naman yun or quarter face lang naman yun. Sinapansin ko medyo mababaw po eh. Ito po ay size large na quarter face Ayan, pumasok naman. So ang pwesto, nandito sa likod yung spoiler. So dito sa upuan niya, kita niyo nakahulma naman eh. So tingin ko, ayan, lapat siya maglalak. So pasok po ang quarter face na helmet Yung mga full face, tingin ko alanganin po. Lalo't may spoiler. Yun na lang yung battery, nandun sa gitna. Kaya hindi makakaagaw ng space dito sa U-box. Meron po itong 8 liters na fuel tank capacity at nasa 45 kilometers per 1 liter sa fuel consumption. Kaya rin po nito ang 110 kilometers per hour na top speed. And then sa ignition, naka-smart keyless na rin po. Dito sa kanyang knob, wala po siyang sticky Okay, katabi po yung fuel and seat button. And then meron din pong pocket dito sa left side. Unahin lang po muna natin itong mga switches and button. Dito po sa pinakaharap, andito po yung switch off and on ng traction control system. And then, high beam, low beam sign. Kasama na po ang passing light. Hazard lamp. Itong red button. Turning signals. And then off sa gitna. And then horn or busina. And then meron din po siyang stop and start system. And then, electric starter push button. Kapag 150cc na scooter ang bibilhin mo, nakakalito na talaga, di ba? Ang dami nating pagpipilian. Dito naman ay medyo tiyad tayo. Pero ayos lang. Nailalapat natin yung isang paa. Yung isa din naman, medyo tiyad lang ng konti. So tayo po ay 5'8". Expect na natin sa mga 5'4 below, nakatiyad na po tayo dito. Napaka-komportable nung shape ng kanyang manibela. Kita nyo, palapit sa atin. Kahit maiksi ang braso natin, saktong-sakto lang kahit meron pa siyang mahabang bar end. Although hindi naman siya masyado naka-upright pero dahil nga dun sa shape, hindi tayo mahirapan. Yun lang, saktuhan sa ating hita yung manibela pag sharp curve or sa turning radius. Bagay, hindi naman tayo masyadong liliko ng ganyan So iwasan na natin yung masyadong singit ng singit dahil medyo may kalaparan nga po yung kanyang manibela. And then malapad din po yung kanyang side mirror. Ayan yung mahilig sa aerodynamics na tinatanggal lang side mirror, wag niyo pong tanggalin. At napakalaking bagay po niyan para sa kaligtasan natin. Okay, sa rear brake. Ayan, malakas ang preno mga riders. Sa front brake naman po, sa braking system wala na tayong problema dito sa Vogue dahil naka dual channel ABS po saka meron pang traction control system. Kaya kahit medyo mapabilis tayo at biglang brake or panic braking, safe pa rin tayo. And then sa shock naman po, yun ang maganda sa lahat. Malambot din po yung kanyang shock. Ayan, naka dual shock absorber po yan kaya lang hindi po adjustable pero ayan, very responsive naman.
Dito po sa kanyang pocket sa left, magnet ang kumakapit po yan. Kaya safe na siya, hindi siya basta-basta masisira. Okay, nandito po sa bandang taas yung kanyang charging port na USB type ready or type A. And then ito po yung kanyang remote control. Okay, bali meron tatlong button. Pero isa lock and unlock, locator. And then check natin na parang meron siyang physical key. Meron po pala, kala ko wala, sorry. Andito sa bottom, yung likod, hilahin. Okay, para po dito sa stick key, yung common po na ginagamitan, di ba, dito sa knob ang saksakan, pero dito wala po, dito sa Bodes SR150 GT. So ito pong stick key na to ay dito po pala sa ilalim ng upuan. In case na mag-lock, hindi natin mabuksan, ayun po sa ilalim yung saksakan niya. Ayan. So yun po ay may takip. Ito, hindi ko lang matanggal kanina eh. So balik na natin. So ayun, dun po para yung stick key. Then yan, remote control na rin po. Kaya sa presyong 115,000, naka dual channel ABS, may traction control, TFT display With remote control. and then naka tubeless na mga gulong, all LED sa lighting system, at meron pong malaking U-box. Panalo na rin mga riders para sa presyo niya. Again, para sa mga interesado, visit lang po kayo sa kanilang Facebook page na Archway San Pablo, or dito lang po sa San Pablo City, tapat lang po ng Max Restaurant, Barangay Kalinhan, San Francisco. Pasyal lang po kayo. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.